isa sa mga lugar na unang inatake ng Hamas. Ayon sa Israeli media, aabot sa 100 ang pinatay ng Hamas sa lugar na ito. Para sa akin po, by that time na pumasok yung mga Palestinian sa lugar nila at nag-house to house sila, para sa akin po ang ginawa niya, kaya siya naman pinagtanggol niya yung mga paano niya sa mga terorista. Maaasahan sa oras ng pangangailangan, breadwinner ng pamilya at sandigan ng kanyang magulang at 3 kapatid. At sa sobrang tuwa sa kanya ng kanyang employer, niregaluhan pa si Paul ng ticket para makapagbakasyon sa Pilipinas sa Disyembre, kasama ang kanyang misis at anak na isisilang pala sa Nobyembre. Anak na hindi na makikita kailanman ni Paul. Kung sino pa po yung gumawa sa kanya ng ganyan na punta na pagkamatay niya, alam ko po si Papa God na po ang bahala sa kanya. At huwag siyang mag-alala kung nandito yung pamilya niya, hindi papabayaan yung anak niya. Dahil paano ko siya minakbay, pero kung mamahal yung anak niya. Gaya ni Paul, caregiver din si Angeline Aguirre Torres, tubong Dismaray, Pangasinan, at pinagbabaril umano ng Hamas sa bomb shelter na tinutuluyan nila ng kanyang amo. Sabi ni Jerusalem Deputy Mayor Nur Hassan Nahum, hindi matatawaran ang katapatan ni Angeline na hindi umalis sa tabi ng kanyang pasyente Israeli kahit may tsansa na siyang lumikas sa gitna ng mga karahasan. Setyembre noong nakaraang taon lang nang bumalik sa Israel si Angeline, 1 linggo matapos siyang ikasal. Pangako ni Pangulong Marcos sa pamilya ng 2 nasawing Pilipino, taas ang tulong na kailangan nila ibibigay ng gobyerno. Sabi niya sa tawag sa pamilya ng isa sa mga nasawi, inaantay nila ang permiso ng Israeli government kung kailan pwedeng magpalitan ng eroplano para sunduin ng mga Pilipino. Sa tulong ni Pangulong Marcos kay Israeli Ambassador Ilan Plus, sinabi ng Pangulong ang isa ng Israel ng Pilipinas laban sa nila'y hindi makataong terrorist attack ng Hamas. Tulad yan ng sentimiento ng iba pang bansang sinuportahan ng Israel, gaya ng Amerika. Si US President Joe Biden, tinawag na deadliest day since the Holocaust ang pag-atake ng Hamas noong Sabado. 22 Amerikanong namatay noong araw na yun. So record 1,003rd, invading from 15 sana mula sa Gaza. Pero wala pa rin humanitarian corridor o lugar na hindi pwedeng atakihin para makadaan ang mga sibilyan. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. T-minus 20 seconds. Ng MMDA ang ilang nakaparatang sasakyan sa Cubao. All systems nominal 5, 4, engine start, 2, booster ignition and liftoff. Power clear. Good morning sa ilang kalsada nga rito sa Cubao sa Quezon City nagsasagawa ng operasyon ang mga tauhan ng MMDA ngayong umaga. Nilala ng mga sasakyan na nakaparada sa mismong Aurora Boulevard sa Barangay Kaundaran ang mga tauhan ng MMDA. Kabilang dyan ang isang SUV at 4 na motorsiklo. Dumating ang driver ng ilang sasakyan kaya sinikita na lang sila. Pero may mga motorsiklo na isinakay sa tow truck. Ang isang taxi nakahambalang din sa kalsada. Nilatak din ito ng mga tauhan ng MMDA. Sa Banangaw Street, may motorcycle rider din ang nakikita dahil sa iba't ibang paglaba. Sinumpista rin ang ilang mga gamit na nakapwesto na sa bangketa kaya hindi mataanan. Samantala iban sa mga oras sa ito, may kita 20 mga motorista na nakikita ng MMDA dahil sa iba't ibang paglaba. At ang mga sasakyan naman, unahatak nila. Yan ang unang balita mula rin sa Quezon City. Ako po si Jay Christy para sa GMA Integrated News. Bearing set.
kahit officially over na ang habagat season, posible pa rin ang pag-ulan sa bansa, lalo na ang mga local thunderstorms. Ngayong umaga, maging ready sa pag-ulan sa ilang panig ng Calabazon, Limaropa Region, Visayas at Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulan na iba pang bahagi ng bansa pagkakit ng hapon. Hindi na makakita sa mga bahagi ng bansa ngayong weekend sa bandang hapon. Heavy concentrates po posible maranasan silang lugar, partikular na po sa Mindanao. Maaari ang magulot ng pagbaha o kaya naman ay landslide. Posible rin muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw sa darating na weekend, kaya mag-ingat po tayo mga kapuso. Wala naman po tayo naasahang bagyo. May umigiran ng northeasterly surface wind flow sa ilang bahagi ng northern zone ayon sa pag-asa. Apektado naman ang low pressure area ng ilang lugar, partikular sa Limaropa Region. Samantalang nasabing low pressure area 305 kilometers kanluran ng Puerto Princesa at Palawan. Mababa naman ang chance nitong maging isang bagyo. At posibleng umabas na ng par, bukas. Stage 7. Mga kapuso, may bagong satellite na tutukoy sa hotspot sa mundo. Gumagamit yan ng infrared camera. Yan din ang kauna-unang thermal imager na may mataas na resolution na mag-iikot sa daigdig. Kaya itong malaman kung saan may mga wildfire pati na rin ang pagkalaw ng mga tren. Sumasailalim pa yan sa final testing. Kahit hindi pa tapos, plano ng kumpanyang gumawa nito na based sa United Kingdom na maglunsad na ang ikalawang satellite pa susunod na taon. Ako po si Andrew Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, ano man ang panahon. Know the weather before you go. Para mag-check lagi, mga kapuso. Handa raw makapagtulungan sa investigasyon ang mining company ng tanker na nakabangga sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Panawagan naman ng ilang senador sa may-ari ng barko, tulungan agad ang mga biktima at naulila. May unang balita, Chino Gaston. Habang patuloy pa ang investigasyon sa nangyaring pagbangga ng oil tanker na MT sa Filipino fishing boat na MT rin. Nakiusap ang ilang senador sa may-ari ng barko at pinagmulan itong bansa na Marshall Island. Nabigyan na agad ng tulong ang mga naslila at biktima ng insidente. Malamang na hindi nakita. Napag-usap natin sila, tutulong yung mabigyan ng compensation. Tapos na po kunay. Nagatos na kunay. Tapos. Approaching edge is cut off. The victims be entitled to a certain amount. International law does not prevent paying the entire amount. International law does not Engine cut prevent on. paying Stage an 7. initial amount. So that's for the law. Kasi sa tumaro, natulungan na ba kayo ng suspected vessel? Wala, di ba? Sa pagdinig ng Senado tungkol sa insidente, hindi nakarating ang may-ari ng barko ng Compact Shipping 38 Corporation at ang management company nitong Sinopor Maritime Corporation Limited. Pero ang mining company ng barko nagpadala ng kinatawan. So for sure, we have been cooperating with all the investigation. We will definitely continue to do so. We will abide by whatever is the findings. We will definitely ready to operate. We will be prepared, of course, last time, international law when it comes to determining the liability. Sa tingin naman ng Coast Guard, kahit madilim noon, dapat makita pa rin ng Pacific Ana ang nakatigil na fishing boat. Supposedly, they have lookouts to they use binoculars para they can spot as they go along their voyage. Kasama sa pagdinig ang mga nakaligtas sa crew ng MV rin at ilang mga kaanak ng mga namatay. Muli nilang ikinwento sa mga senador ang kanilang karanasan. Ako yung matabi ng nagdulo. Nalala ko na lang po na nagdaramdam ako kasi lalim na po kami ng bangka. Sa inyong palagay, nalaman kaya na kayo ay binangga? Tingin ko po hindi pa sa late namin. Nakiusap din si Senator Tolentino sa PCG at BIPAR na kung maaari, mabigyan ng emergency communication equipment ang mga mangingisda para mabilis na makahingi ng saklolo kapag may mga aksidente sa karagatan. Ito ang unang balita, Gino Gaston, para sa GMA Integrated News. Pangarap ang puhunan, yan ang bitbit sa mga pambato natin atleta sa women's softball na lalaban ngayong October sa World Cup sa Tokyo, Japan. Pero bago para po yan, ilang hirap, pagod at uyat ang kailangan nilang ng patas
kundi pati ang limitadong asistansya na ibibigay ng gobyerno dahil sa nakulangan sa pondo. Ang kwento ng kanyang sakripisyo sa special report ni Barney Kai. Ang softball, hindi basta-bastang laro para sa mga kabataan ito. Bawat palo sa bola, kada lapat ito sa gloves, at bawat segundong tumatakbo sila sa field, ay pagtaya sa kanilang kinabukasan. 5 sa 16 na miyembro ng Philippine team ng U15 Women's Softball ay mga taga San Miguel, Bulacan. Magkakasama silang nakatira sa bahay ng kanilang guro at coach na si Coach Jen. Ang gusto ko talaga na Approaching engine cutoff. tutulong ito dun sa mga batang talagang kapos sa buhay na walang kakayanan makapag-aral sa college. So yun po yung una namin naging motivation. Si Coach Jen at kanyang asawa ang nag-aalaga, nagpapakain, at nag-train sa 5 players. Kasi dalawa po kami mag-asawa po, pares po kami public school teacher. So, nagkasundo po talaga kami sa, kumbaga, wala po kaming ibang bisyo, wala po kaming ibang luho. Yun lang po talaga yung pag-alaga namin ng mga players. So, meron po kami maliit na business na nakasabuhin po kami. Araw-araw, maaga silang nagsisimulang mag-training dito sa bakuran ni Coach Jen. Pagkatapos, papasok pa sila sa paaralan. 14 hanggang 15 taon lang ang first kaya nasa grade 9 hanggang 10 sila. Isa si Janelle sa mga miyembro ng panganay siya sa 4 na magkakapatid. Tricycle driver ang kanyang tatay habang walang trabaho ang kanyang nanay. Dahil sa hirap ng buhay, hindi kaya ng kanyang mga magulang na sabay-sabay pag-aralin silang magkakapatid. Minsan po, hindi po kami nakakakain. Minsan po, 2 beses lang po sa isang araw. Kaya po, pinapot lang ito dito ko kasi mama ko nga po, hindi po kayang pagkain. Kaya po, dito po ako nag-start na maglaro ng softball. Itong softball ang gawang paraan para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Kaya kahit mahirap, buo ang loob niyang kakayanin ng araw-araw na training pati na ang pagbalanse sa kanyang academics. Ay, sobrang hirap po ng training namin. Sobrang hirap po nung training namin. Gusto ko na pong umuwi. Pero, ginaid pa rin po ako ng tito ko na magpatuloy pa rin po kasi yung pag po hindi po ako nag-softball, wala na po akong pag-asa mga pag-aral sa magandang eskwelahan. Pagkatapos ng klase, bumabalik sila dito sa bakuran ni Coach Jen para ipagpatuloy ang training. Dito sila sa gilid ng mga puno ng mangga, tumatakbo, gumagawa ng drills at nag-e-ensayo. Sa araw-araw na training na pinagdaraanan ng 15 new softball players ay hirap, pagod at puyat ang kanilang pinagdaraanan. Pero baliwala ang lahat ng yan dahil ang pupunan nila ay pangarap. Luma at hindi nakagandahan ang mga gamit nila. Pero hindi naman dahilan susukat ang galing, disiplina at dedikasyon. Dahil po sa softball ko nakikita ko yung dito po ako magaling, dito po Bang.